Okay, so magandang gabi sa ating mga kapatiran. Welcome po sa another episode ng ating gabi-gabing ragasa ng mga pangangaral ng salita ng Diyos. At ang gabing ito ay, again, it's another night, another opportunity to expound the Bible and then to exalt the name of Jesus Christ. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Ang ating pong discussion for tonight ay medyo malalim ng konti dahil ito po ay it is about leadership. Yan po ang topic natin. Medyo leadership po ang napatapat sa atin tonight, pero sa tulong ng Diyos, mailalapat ng Diyos ito sa individual na buhay natin. Although tayo ay hindi naman mga tagapanguna o hindi, ang iba sa atin ay hindi mga tagapanguna ng organization or tagapanguna ng isang negosyo o ng isang simbahan. Pero naniniwala po ako na ang salita ng Diyos ay talagang may appeal yan sa lahat ng tao. Yan po ay relevant, babae, lalaki, matanda, bata, yan, mga leaders o hindi, plain members, businessmen, politicians, kahit mga artista, ang salita po ng Diyos ay timely, relevant, pagkain po ito ng ating kaluluwa. So mga kapatid, pakinggan niyo po ang akin pong babasahin, John chapter 21, ayan po. Kung inyong mapapansin mga kapatid, ito na po talaga yung pinakahuling chapter ng Book of John. At ang susunod na po ay Book of Acts mga kapatid. So nasa John 21 na po para po sa ating mga bisita tonight. Bagamat, sabi nga, bagamat huli, basta't magaling ay mahahabol din. Marahil ngayong gabi, ngayong kalamang namin nakasama, mahaba-haba na po ang telenovela na amin pong mga napag-aralan o mga dinaanan. Pero kahit na ikaw ay huli, naniniwala po ako na wala namang huli kay Lord. In fact, sa Bible may sinasabing may nahuhuli na nauuna at may mga nauuna na nahuhuli. Kaya welcome kaibigan, kapatid. Basahin ko po ang verse 1 hanggang verse 14. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Afterward, Jesus appeared again to His disciples by the Sea of Galilee. Nagpakita na naman si Lord. It happened this way. So ito na po yung verse 2. Inelaborate na po yung pagpapakita ni Lord. Simon Peter, Thomas, Nathanael from Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, and two other disciples were together. Ayan na po. Tatandaan po natin, ang binabasa po natin ay nabuhay na po si Jesus Christ at ito po ay pangatlo niya ng pagpapakita. Parang post-resurrection po ito. So ayan po. Verse 3, ang sabi po ni Simon Peter, I'm going out to fish. Simon Peter told them and they said, okay, we'll go with you. Sama kami sa iyo. So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Ulitin ko po yung portion na yon. So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Nang gabi na yon, wala silang nahuli. Kahit isang tilapia. Verse 14. Verse 4. Early in the morning, eto na po ang Savior. Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. Early in the morning. Sa ibang salita ay medyo madilim pa. Okay, verse 5. He called out to them, friends, haven't you any fish? No, they answered. Jesus said, throw your net on the right side of the boat, and you will find some. When they did, they were unable to hold the net in because of the large number of fish. Ang sabi ng Bible ay unable to hold. Hindi nila mabuhat. Unable. Dahil sa dami ng huli. Then the disciples whom Jesus loved said to Peter, it is the Lord. As soon as Simon Peter heard him say, it is the Lord, he wrapped his outer garment around him, for he had taken it off, nagubad kasi siya, and jumped into the water. Verse 8,
The other disciples followed in the boat, towing the net full of fish. Tinulak na lang nila. For they were not too far from the shore, about 100 yards. So sabi dito, when they landed, they saw a fire of burning coals there with fish on it. Meron ng ready. And some bread. Jesus said to them, bring some of the fish you have just caught. So Simon Peter climbed back into the boat and dragged the net ashore. It was full of fish. It was full of large fish. 153 ang nahuli po nila. Umagang umaga, hindi po nangingisda ang mangingisda ng umaga. Okay, magdamag po silang nangisda. Ang nangisda po ay si Peter, si Simon Peter. Siya po ay isang expert, professional fisherman. Magdamag, walang nahuli. Pero nung sinabi ni Jesus Christ, throw the net, nakahuli sila ng 153 at ang sabi ng Bible, large, not small, large fish. Jesus said to them, come and have breakfast. None of the disciples dared ask him, who are you? They knew it was the Lord. Jesus came, took the bread and gave it to them and did the same with the fish. This was now the third time Jesus appeared to his disciples after he was raised from the dead. Talagang kapag kasama mo si Jesus Christ, talagang hindi ka mauubusan ng himala. Palagi na lang himala. Nung siya'y nabubuhay, nung bago siya pinatay, puro himala. Nung siya'y patay, binuhay, himala na naman yun. Eto nabuhay na siya at babalik na siya sa langit, ayan na naman po ang himala. So mga kapatiran sa ating Panginoon, dyan po ako magdidwell sa gabing ito. Nais ko po na kayong lahat, mga kapatiran, tayong lahat na nakikinig sa aking pangangaral gabi-gabi, dalangin ko talaga sa Panginoon na kayo po ay mahubog. Mahubog kayo. Kayo po ay mahubog dahil lang hubog na tao ay kinakasangkapan ng Diyos. Pero yung pagkahubog na gusto kong bigyan ng pansin tonight, yung tinatawag kong well-shaped Christian, ito yung mga taong nahubog ng mga malalalim na karanasan ng himala ng ating Panginoon. Hindi ka naglilingkod sa church dahil ang pastor mo magaling mag-preach o yung pastor mo magaling makisama sa iyo. Gusto kong ikaw ay nahuhubog, nabubuhay ka, lumalalim ka sa kapangyarihan ng Diyos. Magandang hubog yun. Dahil ang tao po ay hindi laging nandyan. Lagi ko pong tinuturuan ng aking mga disciples talaga na tumingin kay Lord. Kayo ay maging well-shaped Christians. Yun po kasi ang nakita ko na talagang kinakasangkapan ng Diyos. Kaya ngayong gabi mga kapatid, ang aking question is, what is a well-shaped Christian? Bakit ito yung habol ko? Sapagkat ang aking tema, well-shaped Christians, useful to the Master. Yan naman ang pangarap ng pastor na ang kanyang mga disciples, ang kanyang mga members ay nagagamit ng Diyos. Kaya lamang, hindi talaga tayo magagamit kung tayo ay hindi nahubog ng mga karanasan ng kapangyarihan ng Diyos sa atin. Kaya later, magbibigay ako sa inyo ng mga payak, mga simpleng pero loaded na mga propositions. Number one, mga kapatid, my answer to my question, what is a well-shaped Christian? He understood this truth by heart. Human effort is nothing. Yan ang unang-una kong gustong ma-emphasize. Alam nyo, kung ikaw ay talagang nangangarap na maging Kristiyano ka, magamit ka ng Diyos, yan ang isa mong dapat matutunan dito sa puso mo. You must understand this truth by heart, that human effort is nothing. Dagdagan pa natin, human wisdom is nothing. Dagdagan pa natin, human strength is nothing. Verse 3, kitang-kita ko po yan sa verse 3, at for the sake of, maintindihan natin ang salita ng Diyos, allow me to read it again. Ang sabi ni Pedro, I am going out to fish. And Simon Peter told them and they said, oh, we'll go with you. Meron silang synergy. Siguro sabi ni Peter, okay, marami tayo. Verse 7, marami tayong mahuhuli.
Alam nyo mga kapatid, siyempre, Peter yan magaling yan. Buhay niya ang pangingisda. Buhay niya ang fishing. At alam ko nang umalis siya ng gabi na yan, ng gabi na yan, alam niya na tama ang panahon. Alam nyo, sa pangingisda, may tamang panahon. May kilala po ako mangingisda. Dahil yung mga kalaban niya sa pangingisda, hindi marunong, pinapauna niya. Nanonood muna siya ng TV. Alam niya ang oras. Alam niya kung saang lugar. Ang kanyang mga kalaban sa pangingisda, nandun na sa laot. Maaga pa. Marami sila. At marami silang mga hawak na mga pangingisda. Pero pagdating sa umaga, siya po ang may dala ng mga isdang malalaki, marami, although siya nag-iisa. Kasi talagang, sabi nga niya sa amin, alam niya ang sekreto. Yan si Pedro. Yan si Pedro. Sabi niya, I'm going out to fish. Simon Peter told them, Simon Peter informed them, and they said, we'll go with you. Sabi nung 6, dahil alam namin, pag ikaw ang kasama namin, may ulam kami kinabukasan. Kapag ikaw ang kasama namin, marami kang huli dahil ikaw ay expert, magaling ka. So mga kapatid, ang sabi niya, so they went out and got into the boat, but that night, they caught nothing. Napahiya sila. Ang sabi nung 6, ano ba to si Pedro? May balat yata sa puwet. Ano ba ito, Pedro? Bakit wala tayong nahuli kahit isa? Tahimik lang siya. Tahimik sila. Siyempre, para silang talunan. Magdamag. Habol ng habol sa isda. Ginawaan lahat ng paraan. Kahiya-hiya kaya yun. Wala silang nahuli kahit isa. Tanungin ko kayo mga kapatid. Kung alam mo na walang mangyayari sa isang pinagsisikapan mo, itutuloy mo pa ba? Pero the fact na naniniwala si Pedro sa kanyang galing, sa kanyang wisdom, sa kanyang strength, sa kanyang timing, sinama niya pa yung 6, alam niya na may mahuhuli siya. But the Bible said, they caught nothing. So yan mga kapatid ko sa ating Panginoon. Kung ikaw ay nagnanais na maging leader, yan ang isang bagay na dapat mong matutunan. Na human effort is nothing. Verse 3. Yan ang dapat na matutunan mo sa paglilingkod mo kay Lord. Kaya dapat may prayer lagi, dapat may pagbaba ng ulo, dapat inuuna ang gawain dahil sa totoo lang. Kahit pag inuuna mo ang gawain, God will do everything for you. Kakampi mo siya. Alam nyo mga kapatiran, marami na hindi naniwala sa talatang ito. But yan, talagang mag-a-apply ng trabaho, talagang kahit mag-suffer ang spiritual, ang prayer, ang Bible reading, okay lang yan sa kanya basta may pera. Pero yun, nag-shipwreck ang kanyang spiritual na buhay. May mga tao, mga kapatid, hindi magbibigay sa church, sa gawain ni Lord, dahil meron siyang inuuna o anong nangyari. So yan ay human wisdom, yan ay human effort. Ang sabi natin dito, human effort is nothing. Yan ang isang bagay na matutunan natin. Dapat tayong mga leaders, memorize na po natin yan. Dapat na. At saka tayong mga leaders, dapat nakikita yan sa atin na yan ang ating pamumuhay. Dahil ang isa sa mga concept ng leadership ay ganito, lead from the front. Walang nagli-lead na siya nasa likuran. So nababasa nyo ba mga kapatid ang mga talatang ito na aming ipinapakita sa inyo sa monitor? Basahin nyo po yan mga kapatid dahil isa sa mga concept ng leadership. If you can read, you can lead. So mga kapatiran, mahalaga po itong aking tinuturong ito. Sana ipasok nyo yan sa inyong mga puso. Pangalawa, he experienced this truth through the years. God's power is everything. God's power is everything. Una, human effort is nothing. Number 2, God's power is everything. Tingnan niyo po yung verse 6. Talagang nag-explode ang power ni Jesus doon. He said, basahin ko sa verse 4, early in the morning, umaga na. Okay? Wala nang isda. Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. He called them out. Tinawag sila ni Lord. Talagang malapit na sila sa pangpang. Wala na ang isda sa pangpang. Wala na ang isda sa shore. Sumigaw si Lord, friends, haven't you any fish?
Ibig sabihin, sumigaw siya, naririnig na siya, malapit na sila. Nasa pangpang na sila, mababaw na yon. Alam nyo, kapag mangingisda ka, ang sabi ng kilala kong ang malalaking isda, nasa laot, nasa malalim. If you want to catch large fish, go deep. Ito mga kapatid, imposible ng lahat ng imposible. Ganun naman si Lord Ang mga tirada ni Lord. Ito, chapter 21 na po tayo. Nagsimula tayo sa chapter 1, almost 5 months ago. Binubugbog tayo ng katotohanan ito. Na pag si Lord ang tumira, palaging imposible. Ganun naman si Lord, laging parang baligtad. Kung kailan patay, saka bubuhayin, Lazarus. Kung kailan apat na araw ng patay, saka dadalaw. Yung isa, pinanganak ng bulag, pinatagal ng 40 years, tapos biglang binuksan ng mata. Ang kanyang nanay, virgin. Yung pinsan ni Jesus Christ na nanay, yung nanay po ni John, Elizabeth, barren. Mga kapatid, hindi nyo ba napapansin ang style ni Jesus Christ? Lagi siyang matindi talaga, mga kapatid. Hindi siya normal, ang wisdom niya kaya alam nyo, mga kapatid. Tingnan nyo to, mga kapatid. Sabi ni Lord, friends, haven't you any fish? No! They answered. Hindi naman nila alam na si Lord yun No, they answered. At ang sabi naman ni Lord ngayon, He said, throw your net on the right side of the boat and you will find some. Some, ha? And when they did, they were unable to hold the net in because of the large number of fish. Sabi ni Lord, some lang yan. Konti pa yan. Ayan po, mga kapatid. That is my point. Kung tayo po ay mangunguna, tayo po ay leader na Lord at nagpa-aspire tayo ng leadership, dapat hindi education, hindi diploma ang ating ihaharap. Yan po ang naging problema ngayon sa mga churches, mga kapatid. Ang ginagawang leader kung sino yung mga matataas ang pinag-aralan. Pero ang faith, crippled. Marami ako nakitang ganyan. Kaya let's go back to the New Testament. Dapat ang batayan ng leadership, faith and faithfulness. Kung sino ang tapat, kung sino talaga ang faith ay buo, yun dapat ang nilalagay sa tagapanguna. Kaya maraming problema talaga ang mga simbahan, mga kapatid. Kaya dapat tayo na mga nakasubaybay sa Bible, tayo ang kung talagang tayo ay Church ni Jesus Christ, patakbuhin natin ang simbahan ayon sa spiritual na pamantayan. May mga simbahan na talagang ginagawang elder ang isang tao dahil may pera. Ginagawang treasurer ang isang tao dahil mayaman. Tama ba yun? Hindi yun tama. Alam nyo noon, sinasabi ko sa aking mga elder, kung kayo man ay naging elder at kayo ay may pera, nagkataon lang yun. Ang pinag-uusapan talaga kahit naman may pera ka, kung hindi ka nagsisisimba, hindi ka naman nanganganak spiritually, hindi ka nga nagpipray, hindi ka nga late ka lagi sa gawain, paano ka ipopromote ni Lord? So mga kapatiran, sabi nga lead from the front. Walang nagli-lead sa hulihan. Lahat ng leader nasa unahan. Ganun ang tamang concept. So brothers and sisters, ayan po. Nakadalawang puntos na po ako. Ano ang tema natin? Well-shaped, well-honed Christians. Yan ang mga useful to the master. Alam nyo, may mga nakikinig sa akin dito na mga bossing, may mga nakikinig sa akin dito na manager. Di ba may mga empleyado kayo na matatawag nyong useful? Meron namang empleyado kayo na hindi useful, na kahit saan mo ilagay, hindi mo mapakinabangan. Di ba? May ganun tayong mga pero may mga empleyado kayo na sabi mo talagang grabe ang tiwala mo sa kanya. Talagang useful, magaling, mahusay, tapat. Di ba? May mga ganun. Ganun din sa Panginoon. Tayo mga Christians, mga kapatid, kung gusto natin na tayo ay maging useful, dapat mahubog ka. Mahubog ka ng ng samahan sa simbahan. Alam nyo mga kapatid, ang galing po ang City Bible Church sa ganyan, yung mga sama-samahan lang, parang politika, parang barkadahan lang.
Walang nangyayari sa ganun. Ang mga talagang mga taong nakita ko na talagang matatawag kong useful ngayon sa City Bible Church, ito yung mga taong nakita nila ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Talagang nakaranas ng mga himala. At yan ang ini-emphasize ko tonight. You cannot lead from the front unless you experience the power of Jesus Christ. Na kahit nakapikit ka, you know by heart that Jesus is powerful. Ayan kitang-kita natin ang power. Verse 6, throw your net on the right side, Peter, the right side of the boat, Peter, and you will find some. When they did, when they followed, when they obeyed, they were unable to hold the net in because of the large number of fish. Verse 7, then the disciple whom Jesus loved, that was John, sabi niya, said to Peter, ibinulong niya, it is the Lord. It is the Lord. Na di ba sabi kanina, hindi nila kilala, nag-uusap na, oh, friends, haven't you catch any fish? No, they answered. Dahil mga bagsak sila magdamag silang nagpakapuyat kaya, pero walang nangyari. Ganun tayo Kapag iwalay tayo sa Diyos, mapupuyat tayo, mapapagod tayo, marami tayong gagawing strategy. We trust ourselves, we trust our expertise, but we will gain nothing. Because apart from Jesus, we can do nothing. Alam niyo mga kapatid, napakaganda po ng sinasabing ito ng ating Panginoon. Sana po ay nakukuha po natin. Ngayon, bibigyan ko po kayo ng cross-reference. Pero papakita ko sa inyo ang senaryo. Itong binabasa natin ay huling chapter ng John. Tapos na po ang gospel. Huling chapter. Ibabalik ko muna kayo sa unahan ng gospel. Alam niyo ba itong nangyaring ito, na itong binasa natin ito? Itong ipinapaliwanag ko sa inyo ito, nangyari na ito sa kanya. Doon pa lang sa opening ng paglilingkod ni Peter kay Lord. Tingnan niyo po yung Luke chapter 5 verse 4 to 11. Luke chapter 5, magugulat kayo. Ibig sabihin ng Luke chapter 5, ito pa lang yung panahon na tinatawag sila ni Lord. Pero look at the introductory condition. Ang sabi nga ng Luke chapter 5, ang segment title ay The Calling of the First Disciples. Tingnan niyo po ito. Magsimula ako sa talatang 4. When he had finished speaking, he said to Simon, kasi ganito po yun, para makuha niyo lang yung context. Pumunta tayo sa verse 1. Basahin ko na lang yung verse 1, wala po sa monitor natin. Ang sabi to, one day as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, with the people crowding around him and listening to the word of God, he saw at the water's edge 2 boats, left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonged to Simon, and asked him to put out a little from the shore. Then he sat down and taught the people from the boat. So medyo umatras siya. Ginamit niya yung boat ni Simon. At ito yung panahon na tinawag niya si Simon. Pagdating sa verse 4, sabi rito, when he had finished speaking, matapos na magturo si Jesus Christ, he said to Simon, Simon, sabi niya, put out into deep water and let down the nets for a catch. Ito'y umaga. Actually, naglilinis na po sila ng kanilang boat and nets. Tapos na po sila. Alam niyo mga kapatid, Simon answered, Master, we've worked hard all night. Na naman and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. What is my point here? Sa simula pa lang ng pagtawag ni Jesus Christ kay Peter, pinakita na ni Lord ang kapangyarihang ito sa kanya. Pero pagdating sa John chapter 20, namatay na si Lord at nabuhay, at ngayon mga kapatid, mukhang si Pedro ay babalik na naman sa kanyang trabaho bilang fisherman. Kaya nga mga kapatid, yun ang isang failure nitong si Simon Peter. Sa simula, ipinakita na ng Lord na, di ba sabi ni Lord sa Lucas chapter 9, ito yung panahon na tatawagin pa lang sila. In fact, ang title ay The Calling of the First Disciples. Yun pala'y hindi na bago yung nangyari sa John chapter 21. Sa John chapter 21, magdamag silang ng huli, walang nahuli kahit isa. Yun po yung ending chapter ng the Gospel of John. Papasok na po tayo sa Book of Acts. Ang punto ko'y ganito, mula sa simula hanggang katapusan, makikita po natin, ipinakita ng Diyos sa kanya ang katotohanan
na human effort is nothing. God's power is everything. Yan po. Dahil dito mga kapatid, nabuo ko po ang isang kaisipan, kaya nagkaroon ako ng pamagat na well-shaped Christians useful to the Master. Bakit ko nasabing useful? Dahil kung tayo po'y titingin ahead sa Book of Acts, makikita natin kung paanong ginamit ng Diyos itong si Pedro. At alam din natin, dito rin sa chapter 21 ng Book of John, i-reinstate siya ni Lord. Pero bago siya i-reinstate, kasi bakit reinstatement? Nahulog yan eh. Nagkasala yan. Remember, he betrayed the Lord thrice. Pinagkanulo niya ang Panginoon 3 beses. Hindi ko yan kilala, sabi ni Peter. Hindi ko yan kilala, second. Hindi ko yan kilala, nagmura pa siya. And then, tumilaw kang manok. Kaya mga kapatid, nagkaroon siguro siya ng depression, nagkaroon siya ng kalungkutan, malalim na sadness, iyak siya ng iyak. Pero sa chapter 21, bukas yan ang pag-aaralan natin, i-reinstate siya ni Lord. Pero bago siya ni-reinstate ni Lord, in-emphasize muna ni Lord itong bagay na to. Pinakita na naman sa kanya ng Panginoon that human effort, human wisdom, human strength is nothing. God's power is everything. Galing, mga kapatid. Yan po yung mga ginagamit ng Diyos. Yan ang nakita ko. Di ba ginamit ng Lord talaga si Peter? Pero bago si Peter niya ginamit ni Lord, hinubaran muna ni Lord siya. Bago siya ni-reinstate, binigyan muna siya ng matinding karanasan. Magdamag na ng isda ang eksperto na si Peter, kasama pa ang 6 na mga magagaling din na mangingisda. Pero they caught nothing. Kaya mga kapatiran sa ating Panginoon, kung gusto mo na ikaw ay maging useful to the Master, dapat memorize mo talaga to. Alam na alam mo by heart na wala kang magagawa. Kaya ang mga taong walang magagawa, ang tingin ko dyan, dasal yan ang dasal. Rely ng rely yan. Tawag yan ang tawag sa Diyos. Takot yan na gumawa na. Kasi mapapagod lang siya eh. Alam mo eh, na mapapagod ka lang apart from Jesus. Kung yan ay doktrina mo, matindi yan. Maraming kabataan ngayon, mga kapatid. Grabe, millennials, Generation Z, nako, masyadong independent. Kala mo, hawak nila ang buhay. Tanungin mo yung anak mo, anak, meron ka na bang nililigawan? Bakit ka nagtatanong pa? This is my life? None of your business? Ba? Americanized pa, ha? Sige, matututo ka. Mga kapatid, ang mga taong talagang dependent kay Lord, prayerful yan. Inuuna ang gawain ni Lord. Kasi alam niya, nako, dito sa amin, mga kapatid, may bumili dito ng lupa, medyo may pagkahangin. Babayaran daw niya, 2 lote pa ang kinuha pagdating sa Saudi, namatay. See? Wala tayong may pagmamalaki. Ang taong useful, ang taong, Tagalog dyan, kapakit-pakinabang, ito yung mga taong naniniwala na ang human effort is completely nothing. God's power is everything. So ano ang aking mga propositions? Number 1, trust God above all. Alam niyo, nung una, ang aking proposition dito ay trust no man. Kaya lang, baka isipin nyo na hindi na tayo pwedeng magtiwala sa asawa, sa anak, sa pastor. O ito na lang, trust God above all. Number 1 talaga si God. Unang-una si Lord. Yun ang unang-una. Pagtiwalaan mo siya at ang kanyang kapangyarihan. Ang tao, secondary, tertiary. Laging ganon ang pinakasolid na tungtungan. Amen, mga kapatid? Can you say amen? Andyan pa ba kayo? Mga magulang, mga kapatiran. Baka natutulog na ha? Gising. Trust God above all. O may COVID, trust God. O pinagmamalaki yung vaccine, trust God. Wala yan, si Lord pa rin.
Gagamitin yan lang ni Lord. Pwede yang gamitin, pwedeng hindi. Mas magandang hindi dahil si Lord ay sufisyente sa kanyang power and authority. Kung sabihin niyang pitikin niya yung virus, may magagawa ba yung virus? Alam niyo mga kapatid, ang sabi ng 1 Corinthians 4:20, "For the kingdom of God is not word, but in power." Yun ang gusto kong bigyan ng emphasis mga kapatid. Gusto kong dito kayo talaga matuto yung kapangyarihan ng Diyos. Yung talagang ang Diyos ay may kapangyarihan. Talagang ikaw ay na-develop sa power of God. Kagaya nitong si Peter. Grabe mga kapatid, sa simula pa lang Lucas 5, hubad na sa kanya ang kapangyarihan ni Kristo. Isipin nyo, Lucas 5 magdamag siyang nanghuli. At nung dumating nga doon si Jesus Christ, nangangaral siya sa seashore, nililinis niya ang kanyang bangka, nililinis niya ang kanyang yung lalagyan ng isda na walang laman, nililinis niya yung kanyang net, walang laman, walang kalaman-laman ang kanyang isip. Dahil bigo, wala siyang maiuwi sa kanyang pamilya. Magdamag, wala kang dala, di Alaska ang abutin mo, asar, talo ka. Pero mga kapatid, sabi ni Lord, ihulog mo ang iyong net, Lucas chapter 5. Ito pang sabi ni Jesus Christ, sabi ni Peter, kinakitaan agad siya ng gift of faith. Ang sabi ni Peter, Master, we'd work hard all night. Nako, and have not caught anything. Kahit pating, wala kami nahuli, kahit suso. But because you say so, I will let down the nets. When they had done so, they caught such a large number of fish so that their nets began to break. Yun ang pagkapala talaga. Nasisira yung kanilang net, yung kanilang lambat dahil sa dami. Ay anong gagawin mo pag nakita mo yan? Ay siguro malilimutan ko na yung isda na yan pag ako. Hindi na ako. Siguro kung nakita ko yan, wala na akong pakialam sa isda. Pupuntahan ko na itong may-ari ng lahat ng isda. You come to the Lord. Kasi yung iba, pag may isda na, may blessing na, may trabaho na, may negosyo na, may kotse na, nawawala na sa church. Mali! Maling-mali! Marami ka pang dapat kainin, kapatid. Marami ka pang dapat matutunan. If that is you. If that is you. Sorry straightforward lang si Pastor Jim, pero totoo po yan. Take it, mga kapatid. Kapag ganyan pa ikaw until tonight, medyo marami pang preaching, marami pang karanasan ng kapangyarihan ng Diyos bago ka totally ma-convince talaga that He is God. Alam nyo minsan mga kapatid, nasabi ko na to sa inyo, maraming tao nakafocus sa gripo. Ang dapat nating focus, reservoir. Yung pinaglalagyan, yung pinagmumulan ng gripo. Minsan, doon ka nakafocus sa gripo sa girlfriend mo, sa trabaho mo, sa boyfriend mo, sa anak mo, sa negosyo mo, sa balat mo, sa power mo, sa authority mo, sa pagiging manager mo. Mali. Marami pa tayong dapat matutunan if that is the case. So trust God above all. Paano ka magtitiwala kay Lord? Trust the power of God. Alam nyo ang kingdom of God? Alam nyo itong ating church na pinangungunahan? Ito po ay nasa loob ng kingdom of God. Ang kingdom of God, nauna po yan. Nasa loob ng kingdom of God ang church. Pero tatandaan nyo mga kapatid that the kingdom of God is not a matter of word. Hindi yan yung salamat, hindi yan yung kape-kape tayo, hindi yan yung salita ng tao, hindi yan yan. Ang kingdom of God is about the power of God. Kaya alam niyo mga kapatid, kapag may mga trials tayo sa simbahan, huwag agad nguy-nguy, huwag agad siraan, huwag agad kung ano ang sasabihin. You simply close your eyes and trust the Lord. Nako mga kapatid, matindi po ang Panginoon. Kaya para sa akin, talagang bawat problema at krisis, opportunity yan na pa yan. Tingnan nyo pa yung pinag-aralan natin dito sa Book of Acts. Sa Book of John, merong kasalan, naubusan ng alak. Ang tawag doon, krisis. Tama? Anong nangyari? Kaya ang punto ko, mahalaga ang problema.
Mahalaga ang problema, mahalaga ang krisis, mahalaga ang COVID. Dahil dyan mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Marami kasi sa atin, gusto natin comfort. Yung lahat ay sigurado. Gusto mo segurade. Hindi ganun. Hindi ganun sa pananampalataya. Hindi ganun. Hindi mo kailangan ng pananampalataya kung lahat nakaset up. Are you with me tonight? O, kita mo yung mga mayayaman dyan. Mga demonic ang utak. Bakit? May pera na daw sila sa bangko na hindi na sila dapat magtrabaho dahil living by interest na po sila. Kahit mabuhay sila hanggang 80, hindi sila magtatrabaho, marami na silang pera. O, di ba? Demonic yan. Dahil lahat ng forma ng paglayo sa Diyos ay demonic. Lahat ng naglalayo sa iyo sa Diyos, demonyo yan. Demonic yan. Trabaho, hobbies. Okay, may mga tao dyan, nakakausap ang pusa, pero hindi nakakapag-pray at hindi kinakausap ang Diyos. May mga tao na kinakausap ang aso, hindi kinakausap ang Diyos. Tama ba yun? Corrupted na mind yun. So mga kapatiran, napakahalaga po ito. Trust God. Trust God above all. Next, learn this spiritual principle by heart. Crisis is God's opportunity. Nako mga kapatid, ganda nito. Crisis is God's opportunity. Bawat crisis natin, opportunity. Kaya alam nyo, pag may problema kayo, sana po ma-memorize nyo po ito. Pag may crisis, sasabihin agad ng lalaki sa bahay, sa pamilya, may crisis tayo. Opportunity yan ni Lord. May problema tayo sa simbahan. Opportunity yan ni Lord. Nawalan tayo ng trabaho. Opportunity yan ni Lord. Huwag agad ngoy-ngoy, huwag agad magpunta sa Facebook, magsusumbong, huwag agad yung magwawala, magiinom ng alak. Ay nako, mali. Ang Kristiyano, iba ang statement. Tingnan nyo nga nangyari kay Pedro sa Luke chapter 4, sa chapter 5, makikita nyo, nagkaroon din siya ng krisis. Walang huli. Sabi sa Bisaya, why ayo, why lami, why unod. Wala talaga. Walang huli. Sinabi ni Kristo, eto gawin mo, ihulog mo. Sabi niya, Lord, magdamag na ho kami ng huli. Lord, umaga na ho ngayon. Lord, nasa pangpang na ho tayo. Lord, wala na may isda diri. Lord! Pero mga kapatid, sabi niya, okay Lord, blindly. Parang bulag. Blindly, Lord. Because you said so, I will simply throw the net. I will let down the net. Malinis na po ito. Wala na po itong dumi. But because you said so, I will let down the net. And they did it. Ano ang nangyari? Large fish were caught. Large amount. Sabi ng Bible, hindi nagsisinungaling. Halos masira ang kanilang net. Mga kapatiran, please, I'm calling upon everyone. Crisis is God's opportunity. Sabi ng Biblia, Daniel 11:32, those who do wickedly against the covenant he shall corrupt with flattery. But the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Ganda. The people who know their God. Kilala mo ba ang Diyos mo? Kilala mo ba si Jesus? Para makilala mo si Kristo, pag-aralan muli ang Book of John. John chapter 1 hanggang John chapter 21. Pag nagkaroon ka ng mastery dyan, sa Book of John na yan, kaya ngayon ang inuna natin Marami naman tayong pwedeng pag-aralang Biblia. Ang dami-dami ng libro ng Biblia. 66 books. Pero how come, Pastor Jim? Yan ang tinuro mo sa amin. Sa loob ng halos 5 buwan, bakit dyan mo kami binabad? Why did you marinate us sa Book of John? Because I know, based on my experience, pag nakilala mo si Jesus Christ, yan naman ang priority kaya. Makilala mo si Kristo. At ang sabi rito, but the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Baligtarin natin. But those people who do not know their God shall be weak and shall never carry great exploits. Magiging talunan siya. Ang ganda ng sinasabing ito, mga kapatiran. Alam nyo, kaya
Ako po personally, iba ang tingin ko sa Kristiyano. Talagang malalaking exploits ang nagagawa niyan. Tingnan nyo nung araw mga kapatid, mga kasabayan natin. Maraming naninira, maraming bumabato. Hanggang ngayon naman, maraming bumabato. May nagsabi pa sa akin, pumunta ka na lang sa Amerika. Doon may pera. Doon, malaki ang vision mo. Doon ka na lang sa Amerika. Hindi ka bagay dito dahil mahihirap ang tao dito. No. My countrymen, kailangan nila ako dito. So mga kapatid, nung pinapalayas kami, nangungupahan kami, pinapalayas kami, long overdue na kami. Mga kapatid, anong ginawa namin? Prayer lang, every Saturday. Ano ba ginawa namin nun? Every day. So mga kapatiran, mahalaga po itong God has mastery sa ating mga krisis. Third, serve the Lord through thick and thin. Yan ang mga dapat nating gawin tonight. Para maging well-shaped kang Kristiyano, nahubog ka ng karanasan, useful to the Master. Kaya hindi pwede yung mga baguhan. Dapat yung mga baguhan, magpakita muna ng mga exploits, magpatuloy, magagaling humandle ng problema, magagaling magbasa ng Biblia, magaling mag-evangelize, magaling sumunod, magaling magsuporta, magaling magbigay, hindi bayulente, at hindi rin rebelde. Pag yan ang natutunan natin, ikaw ay matatawag kong well-shaped Christians. Tayong lahat, at magiging useful tayo to the Master. Marami ngayong nagiging kasama sa gawain na walang masyadong karanasan at walang kasaysayan ng matitinding pagsunod sa Diyos. Hindi nga nagsisisimba paano yan? Pagtatawanan ng dyablo yan. Kaya pag nagpalayas tayo ng demonyo, sasabihin ng demonyo sa atin, I know Jesus, I know Paul, but who are you? So mga kapatiran, serve the Lord God through thick and thin. Pabilisan dito ng paglilingkod, palakasan ng paglapit sa Diyos, pagpapatibay ng pananampalataya. Alam nyo mga kapatiran, kaya ang mga sasakyan ay nakakapanhik sa mga trail na mga pataas, yung mga yan po'y mabibigat. Pag ikay magaan, hindi ka makakapanik. Kaya kinakailangan loaded tayo, mabigat tayo para tayo makapanhik sa mga another heights of glory ng paglilingkod kay Lord. So salamat po sa Diyos mga kapatid. So hanggang dito na lang si Pastor Jim. Mga kapatiran, sana po'y pinagpala na naman tayo ng Panginoon. Ngayong gabi baka baguhan ka. Start small, finish big. Isa yan sa mga concept ng leadership. Start small, finish big. Yan. So mga kapatiran, huwag kayong padadaig huwag tayong patatalo. Tayo po ay may mga great exploits pa tayong makikita in the near future. Salamat talaga sa Panginoong Diyos na ang simbahan natin ay talagang hindi nakatungtong sa pera, sa kwarta ng sino mang tao o mayaman, nakatungtong tayo sa salita ng ating Panginoon. Sanay tayo sa hirap, pero sanay tayo, magpapakatibay tayo dahil sanay tayo at naniniwala tayo sa kapangyarihan ni Jesus Christ. Sabi nga ng Biblia, if God is with us, who can be against us? Yan po ang salita po ng Panginoon. Manalangin po tayo sa ating pagtatapos, mga kapatiran. Lord, salamat muli for this wonderful evening na nabigyan nyo na naman kami ng pagkakataon na we can preach the gospel of the Lord Jesus Christ. Panginoon, sana po'y nakatulong na naman ang isang gabing ito ng ragasa ng amin pong pangangaral ng salita ng Diyos ng walang kompromiso, Panginoon. Walang kinatatakutan kundi kayo at ang inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa inyong habag at biyaya, at nawa po, Panginoon, ay pangunahan nyo kami sa aming pong pagtulog at pamamahinga. Panginoon, pagalingin nyo po ang sino mang may sakit ngayong gabi. Sino mang may sakit, bahala si Lord sa iyo, pagagalingin ka ni Lord. At nawa ang sa gabing ito, yung mga hindi makatulog kayo sa salita ng Panginoon, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Salamat po, Panginoon. Panginoon, bahala po kayo sa amin. Mga kapatiran, sumati ng Ama, ang Anak, at ang banal na Espiritu. God bless you all. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, mga kapatiran, meron po tayong
tatlong announcement. Wala po ako bukas. Ako po ay pahinga muna bukas. Hindi naman talaga pahinga. 3 meetings po ang nakaabang sa akin bukas. Okay, so sa Sunday po, again, 10:30 in the morning, kita-kita po tayo on air. Pangalawa ko pong announcements para po sa mga baguhan po natin, mga kapatid, huwag niyong sayangin ang opportunity. I would like to invite everyone. Kung kayo'y baguhan, please contact Sister Aiza Beldad and Sister Charlene Anyonhuevo. Meron po tayong tinatawag na online Bible study. Ito po ay libre ha. Ulitin ko po, libre po ito. Kung kayo'y baguhan, we want to teach you the basic teachings, basic doctrine, mga fundamental teachings ni Jesus Christ. Kailangan magabayan po namin kayo. Pangatlo pong announcement, kung gusto nyo pong makatulong sa gawain nito, gusto nyo pong mag-reciprocate, gusto nyo gumanti, mga kapatid, kahit paano, pwede po kayong tumulong sa amin sa area po ng finances. Para po patuloy nating maikalat ang salita ng Diyos sa buong sanlibutan. Partnership po tayo. At kung kumakain tayo ng Word of God dito, hindi naman masama na tayo po ay tumulong dahil yan po ay maturity. So salamat po sa Diyos. Please contact the head of our stewardship department. You may chat with Sister Lisa Aquino. So magandang gabi po mga kapatid at sa linggo huli, kung buhay pa ho tayo, good night and God bless to all.